Affiliate Program Payment Settings Review Results. Dear partner, thank you for your cooperation. Please check your review results. Glad to tell you that your payment information has been approved. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa mga sumali dyan sa Shopee Affiliate at hindi pa ma-withdraw ang commission dahil hindi pa na-set ang payment settings, bank account at tax information. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano i-set ang mga iyan. At bigyan ko na rin po kayo ng tips kung paano i-approve ni Shopee ang ating application. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga ganitong online application guys ha. Kaya kung may mga system error na po sa inyong transaction, tumawag na lang po kayo sa customer service ng Shopee. So let's go! Bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open po natin ang ating Shopee account. And then punta po tayo sa ating profile, i-click natin itong Me. At kapag hindi po nakadisplay dito ang Shopee Affiliate, i-click natin itong See All. And then click po natin itong Affiliate Program. And then click po natin itong account natin. And then punta po tayo sa ating settings. I-click po natin itong may settings icon dito sa taas. So sa makikita po natin guys ay may kailangan pa po tayong isi-set dito sa ating settings aside po sa ating payment settings. Kailangan po nating iset ito para sure approve po tayo kay Shopee. Itong may nakalagay na mga set now. So unahin po natin dito ang ating account settings. I-click lang natin itong set now. So itong pangalan ko ay okay na po ito. Ang ating username okay na rin. At itong affiliate ID. At okay na rin itong aking affiliate account type. At itong birth date. Itong aking occupation ang hindi pa na-set. So i-click ko lang itong please select. At kapag wala po dito sa selection ng ating trabaho, itong others ang pipiliin natin. And then kailangan pa natin i-specify ang ating trabaho dito sa baba. So ang ilalagay ko po ay Shopee Affiliate. And then i-click mo natin itong confirm. At ayan po, okay na po ang aking occupation. Next po ay ang aking category niche. So ito po yung mga kategorya na pagpipilian natin guys na angkop po sa ating binibinta. So kayo na pong bahalang mamimili dyan. So ito po yung mga napili ko. Pindutin lang natin itong may mga maliliit na box para malagyan ng check. At pagkatapos po nating makapili ay i-click po natin itong save dito sa taas. At ayan po, okay na po ang ating category niche. Itong referral code, kung may mga referral code kayo, pwede nating lagyan. Pero kung wala, pwede natin i-blanco lang dyan. At ayan po, kumpleto na po siya. So balik na po tayo doon sa ating general settings. At ayan po, nakaset na po ang ating account settings. Dito na naman tayo sa ating contact settings. I-click lang natin itong set now. Dito sa ating contact phone number ay kung gusto natin itong palitan ay pwede po. I-click lang natin ito. At ito po, pwede po natin itong palitan. Pero kung hindi, okay lang naman. Sa akin, hindi ko na pinalitan. Ang ating contact email ay okay na po yan. At kailangan po natin i-on itong ating show contact phone number to sellers. At itong show contact email to sellers. Kailangan po natin ito-turn on ang mga iyan. And then balik na po tayo doon sa general settings. So ngayon, dito na po tayo sa ating payment settings. At dito sa payment settings guys, ay kailangan po nating i-comply ang ating beneficiary info, bank info, at ang ating tax information. So una po tayo dito sa ating beneficiary info. So itong account type, okay na po ito, local individual. Itong age, kung minor pa po kayo, i-click lang natin itong minor. Itong payment currency is okay na po yan. At dito sa ating beneficiary full name, ilagay po natin dito ang ating pangalan, middle name, at ang ating last name. At ang ating beneficiary phone number, okay na rin po yan. Ang ating phone number yan na ginagamit dito sa ating Shopee. So ngayon, i-click na natin itong next.
So dito na po tayo sa ating bank information. Dito po ipapasok ni Shopee ang ating commission dito guys sa ating Shopee affiliate. So dito po tayo na sa ating bank name. So i-click po natin itong select. So marami po tayong bangko na pagpipilian dito guys. Pero ayon po sa aking pananaliksik, ang most recommended daw dito na bangko na ating piliin ay itong Maribank. C-Bank po ito dati guys, para na sure approve daw tayo kay Shopee. Dahil itong Maribank at itong Shopee guys ay closely connected daw po ito sila. Isang parent firm lang daw ito sila, which is the C Limited. So ngayon i-click na natin itong Maribank Philippines Incorporated. Ayan po, okay na po ang ating bank name. At dito naman tayo sa ating bank branch name. So dahil itong Maribank guys ay online opening account lang po ito, ang ilagay po natin dito ay open online lang po. Ganun din dito sa bank address. Open online din ang ating ilalagay. At dito naman sa ating bank account name, ang ating full name po talaga guys ang ating ilagay na nakaregistered po sa ating Maribank account. Ilagay po natin dito ang ating pangalan, middle name at ang ating last name. At dito naman sa ating bank account number, para sure po na tama po ang mailagay natin, ay bubuksan muna natin ang ating Maribank account. And then dito sa ating Maribank dashboard, nakalagay po dito sa taas ang ating account number. At sa gilid ng ating account number may nakalagay na copy icon. Yan po ang pipindutin natin. At para makopya po natin ang ating account number. At pagkatapos po nating makopy ay balik po tayo sa ating Shopee. At dito po natin i-paste, ilong press lang natin and then click po natin itong paste. At ayan po, siguradong tama po yan ang ating bank account number na nakalagay dyan. So next po ay dito na po tayo sa proof of bank account ownership. So ganito ka-strict si Shopee guys. Hihingi pa ng proof sa atin kung talagang tayo po ba ang may-ari ng ating Maribank account. So ngayon, balik po tayo sa ating Maribank account para mag-request po ng bank certificate. So ganito lang po ang mag-request ng bank certificate guys. Dito sa ating Maribank dashboard, i-click po natin itong me. And then click po natin itong bank documents. So may pagpipilian po tayo dito guys kung anong bank documents ang hingiin natin. E-statement ba o itong bank certificate. So i-click po natin itong bank certificate. Then click po natin itong new bank certificate. And then may fill upan po tayo dito guys. Una dito kung ano po ang purpose natin sa paghingi ng new bank certificate. For visa ba daw, business requirement, loan application, or itong other. So ang pinili ko po dito guys ay itong other. So kailangan pa nating i-specify kung ano po talaga ang purpose natin. So ang nilagay ko guys ay Shopee affiliate. At dito naman sa type of account balance, ang pinili ko po dito ay itong current account balance. Pindutin lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then click po natin itong confirm. At dito naman sa recipient address ay optional lang ito guys. Pwede natin iwan itong nakablangko. At pagkatapos niyan, i-click po natin itong next. And then i-click po natin itong confirm and generate. So ito na po ang ating bank certificate guys. Pwede po natin itong i-screenshot or pwede rin natin itong i-download. I-click po natin itong may share icon dito sa taas. And then click po natin itong download. Wala kasing picture na lumabas sa aking gallery guys kapag itong download ang gagamitin ko. Kaya yung screenshot na lang ang ginamit ko. At pagkatapos po nating ma-save itong ating bank certificate, ay balik na naman tayo doon po sa ating Shopee affiliate para i-upload na natin ang ating proof of bank account ownership. I-click lang natin itong may plus sign dito guys. And then click po natin itong photos and videos. And then i-click po natin yung in-screenshot natin or sinave natin galing po doon sa ating Maribank na bank certificate. So ito po yun. At ayan po guys, uploading na po siya. Hintayin po natin saglit para ma-upload po siya. At ayan po, as you can see, uploaded na po siya. At dito sa ating secondary bank account guys, ay pwede na nating hindi nalagyan ito. At kapag gusto pa rin natin itong fill upan, ay ang Maribank pa rin ang pipiliin natin. So ngayon, i-click na natin itong next. So dito na po tayo sa ating tax information. So ang pinili ko po dito sa BIR registered ay itong no. Hindi pa naman ako nakapag-register sa BIR. At pag pindot po natin itong no, ay mag-pop up ito. I-click lang natin itong okay.
At dito sa beneficiary permanent address, kailangan na ang ilagay po nating address dito guys ay magkapareho po sa address na nakalagay sa ating valid ID na isubmit dito ngayon. At ayan po, nalagyan ko na po ng aking address. So next po, ipipicturean na po natin ang ating valid ID. Ito pala ang mga valid ID na tatanggapin ng Shopee affiliate guys. Kailangan meron po tayo isa sa mga ito. Passport, UMID, Postal ID, National ID, or Driver's License. So ngayon, pindutin na natin itong take a photo. At dahil napicturean ko na ang aking valid ID, itong photos and videos ang pipiliin ko. At ito na po ang napicturean kong ID. Click ko lang yan. At ayan po, uploading na po siya. At ayan po, uploaded na po. Next po dito sa ating name of taxpayer at itong TIN number. So dahil no po ang pinili po natin dito sa taas, pwede nang hindi natin fill upan ito. Pero paalala lang po, babawasan pa rin daw ni Shopee ang ating commission, nasa 10% daw yata. At dito naman sa baba, itong DTI registration file ay pwede na natin hindi nalagyan ito. So ngayon, it's time to submit na. I-click na natin itong submit. And then mag-pop up ito, confirm to submit. After current submitted information is valid, changing info may affect payment process. So kailangan guys, kung ano po yung mga information na nasubmit natin, ay dapat hindi napapalitan pa para daw hindi maapektuhan ang ating mga payment transactions. So ngayon, i-click na natin itong confirm. Submitted successfully. Your submission is under review. Ayon sa na-research ko guys, ang pag-review daw ay aabot daw ng 30 days. So hanggang isang buwan daw tayong maghintay sa result. Sa na-experience ko, ngayong araw po ako nag-submit, kinabukasan ay natanggap ko na po ang result. May na-receive na po akong email galing po sa Shopee. At ito po yun guys. Shopee Affiliate Program Payment Settings Review Results. Dear partner, thank you for your cooperation. Please check your review results. Glad to tell you that your payment information has been approved. So nung inopen ko na ang aking Shopee affiliate account at tiningnan ang payment settings, ito na po ang nakalagay. Approve. Your submission has been approved. Will take effect on February 23, 2026. At dahil February 17 po ako inapprovean, ang effect daw nito ay after 6 days mula noong approval. So yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila at para sa iba pa pong mga katanungan. Pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Bye!